Boy next door ang kanyang appeal, guwapo at tinitilian. Kaya naman nang gumanap siyang tisoy sa hit TV series na One True Love, agad naging bukang bibig ang kanyang pangalan. Siya ang tinaguriang pamansang Dimples at isa sa pinakamahusay na aktor sa ngayon. Ito ang tunay na buhay ni Alden Richards. Nangungusap na mga mata. Matamis na ngiti. At malaboy next door na appeal. Sa mga katangiang ito, sino ba naman ang hindi mapapahanga kay Alden Richards? Walang pansinin yung mga nangaalas ka sa'yo kanina, mga wala lang magawa sa buhay yun. Tinan mo, napaya sila, mga loko. Sa maikling panahon ay nagawa na niyang lumikha ng sariling pangalan sa mundo ng showbiz. Ngayon naman, kilalanin natin si Alden Richards sa kabila ng kasikatan. Makikipagkita ka pa lang, ligaw na agad ang iniisip mo. Pangalawa sa tatlong magkakapatid si Alden o Richard Fulkerson Jr. sa totoong buhay. Yung mga tao sinasabi na, Dong, bakit di ka mag-artista? Pag namamasyal kami sa mall, lalapit yung mga tao, sasabihin dun sa mami niya, pwede mo bang humalik sa anak ninyo? Bata pa lang daw ay kapansin-pansin na ang pagiging mestizo o tisoy ni Alden. May dugong kanu kasi ang kanyang ama. Kapong-kapo na, tsaka nung bata pa siya. Kasali pati sa eskwelahan, sa mga play. Dahil sa ikinwento ng lolo at lola ni Alden, mas lalo ako naging interesado na makaharap at makausap siya ng personal. Hi Alden, kamusta ka na? Okay naman po. I heard humble beginnings si mommy and daddy. Minulat ba kayo sa ganong klaseng pamumuhay din na, simple, na hindi dapat malustay pagdating sa pera? Ano yung mga itinuro sa inyo ni mommy and daddy? Simpleng-simple lang po kasi yung buhay namin noon, Miss Rhea. Talagang, ito po, regular family lang. Average family. Yung dad ko po is may work, then my mom is a plain housewife. Before po ako mag-artista, yung mga nakukuha ko po ngayon, hindi ko po talaga siya nakukuha before. Sa pag-uusap namin ni Alden, nalaman kong hindi pala niya pangarap na maging artista noon. Kasi Ano pangarap mo dati? maging pilot, kasi pangarap po yun ng dad ko eh. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko gawin for my dad? So ang direction mo noon, maging piloto. Maging piloto po. Kailan mo nalaman na si mommy pala ang gusto ay maging artista ka? Ilang taon ka noon? Bata pa lang po ako. Gusto niya, makita daw ako doon one time, and then sabi niya, parang magiging proud siya kapag nakita niya ako on TV, maging artista. Intramurals title goes to Richard Fulkerson. Noong una, nahiyain daw at walang tiwala si Alden sa sarili. Pero dahil sa pagsali sa ilang contest sa eskwelahan, unti-unting lumakas daw ang loob niya. Mula roon, naisipan niyang tuparin ang pangarap ng kanyang ina. Paano ka napasok sa show business, Alden? Ito po yan. Nagsumali po ako ng Starstruck 5. Ito po yung batch ni Sara Labati and Steven Silva. So, unfortunately po, hanggang top 60 lang ako. So, talagang depressed ako kasi parang ang daming nasayang. Na panahon, na pera. Hindi ako tinapik. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, tatlo tayong laglag. Hindi tayo pasok sa Starstruck. Bukod sa hirap sa pag-audition, isa pa raw sa mga isinakripisyo ni Alden noong mga panahong iyon ang kanyang pag-aaral ng kolehiyo. Hanggang anong year ka? Early second year lang po. Hindi naman po baksak, pero hindi ko po nakukuha yung mga gusto kong grades na yun po yung ina-expect ko kasi due to absences. Malaking factor po kasi sa amin yung absences. Noong 2010, tila nagbunga ang lahat ng pagsusuga ni Alden nang mapabilang siya sa telefantasyang Alakdana. Pasensya na ho kayo kung minahal ko si Adana na higit sa isang kaibigan. Tumawag po yung manager ko sa akin, sabi niya. May audition po sa GMA na isang soap. After yung soap, sabi po sa akin ng manager ko, try natin, last na lang. Kung wala talaga, sige, mag-aral ka na lang. So, trinay ko po. And then, nakuha. So, parang, hindi ko po ma-explain yung happiness ko nun. Sa Alakdana, nakasama ni Alden ang nooy nagsisimula pa lang din na si Luis de los Reyes. Dana, sandali. Gusto pa ako sabihin sa'yo. Ano yun? Mag-iingat ka. Oo naman, mag-iingat ako. Gentleman siya and siya yung kumbaga kay Marilyn, diba? Tingin niya kay Jerome is Prince Charming. So sa totoong buhay, ganun siya.
I felt very comfortable around him, and kahit sa mga scenes na ginagawa namin, wala talaga. Dahil sa mainit na pagtanggap ng publiko kay Alden, napabilang siya sa cast ng pelikulang Twin Academy Class of 2012. Snatch yung comics ko sa convention. Convention? Di ba doon nagagaling yung mga madre? Maasahan siya. Siya hindi pong pag may problema ka, malalapitan mo. Tsaka kung may sasabihin kang sekreto sa kanya, 100% sure ka na hindi lalabas. Kumbaga sa kanya lang. Tsaka papayong kanya, payong kuya eh. Pagkatapos noon, mas lalo pang nabigyan ng malalaking project si Alden. Maraming teen star nakasabayan siya, but he's different in the sense na yung packaging niya talagang totally and absolutely wholesome. Noong 2011, isa si Alden sa mga naging lead characters ng suspense movie na The Road. Actually, yung The Road po, isa po rin sa pinaka-challenging roles ko po na nagawa. Kasi ibang-iba po siya, parang it's really heavy, parang psycho yung bata. So, tas yung project pong yun talaga brought me places. Magalala, kayang-kaya ni Doc yan. Nang sumunod na taon, nagpatuloy ang magagandang projects para kay Alden. Isa na rito ay nang makasama niya sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa telefantasyang My Beloved noong 2012. Ayos tong trip mo ah. Nagputulan ba tayo ng tubig sa bahay kaya ka dito sa ilog naliligo? Tumira ka ng droga, no? Pagtagal ng patagal, kapag isang artista ka at talagang mahal mo yung craft mo, talagang paghuhusayan mo yan. So ngayon, ang tindi na nadating, especially yung team up nila ni Luis de los Reyes, talagang nandoon makikita mo na talaga na meron talaga siyang ibubuga pagdating sa pag-arte. Dahil sa kapansin-pansing husay ni Alden sa pag-arte, sa parehong taon ay binigyan na siya ng pagkakataong magbida sa isang primetime soap, ang One True Love. Kailangan ko ng malaking pera. Kung mabibigay mo sa akin yun, salamat. Na-test po lahat ng dapat i-test sa akin. Ang pinagpapasalamat ko po na binigay sa akin yung role na yun is hindi po yung naibigay ko sa soap, kundi yung kung ano po yung nagawa ng karakter ko sa mga manonood. Hindi niya alam na gwapo siya, hindi niya alam na, yung parang basta parang hindi siya artista. Every time nakasama mo siya, kala mo ordinaryong tao lang siya. Walang kalaki-laki ang ulo ng bata na yun. Ang galing, nakikiramay po ako. Dahil sa One True Love, ay mas nakilala si Alden ng publiko. Basta? Ngayong 2013, gumanap naman siyang binatang Simeon sa epic seryeng Indio na pinagbibidahan ni Senator Bong Revilla Jr. Ramdam mo na ba na may narating ka na? Na ramdam mo na sikat ka na, Alden? Ayoko pong ipasok sa ulo ko na sumisikat ako. Ayoko pong ipasok sa sarili ko na may narating na ako kasi kulang pa po. Sa aming pagbabalik, halos 3 taon pa lang sa industriya si Alden, pero hindi maikakailang marami na siyang narating bilang isang aktor. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, isang malungkot na Alden ang aking nasaksihan. Anong nangyari sa kanya? Isa ang kapuso teen star na si Alden Richards sa mga hinahangaan at iniidolo ng publiko ngayon. Pero sa aming naging kwentuhan, nalaman kong hindi pala buo ang kasiyahan ni Alden sa tinatamasa niyang tagumpay. So itong show business, wala nang naabutan si Mommy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Yun po, nagkaroon nga po siya ng very chronic pneumonia na hindi na po naagapan. So that was the cost of it. Anong pakiramdam bilang, isang anak, living the dream of your mom, na hindi niya naman actually nakikita na talaga? Siyempre po masakit. Kasi parang lahat naman po kasi ng ginagawa ko binibigay ko po sa nanay ko. So in-offer ko po sa kanya and sa family ko. So parang nung na-realize ko na parang sayang kasi ito po yung ikasasaya niya eh. Paano yan? Dito ko na magtatrabaho, so magkakaroon na talaga tayo ng oras para sa isa't isa. Sa kabila ng lungkot na nadarama ni Alden, pinipilit pa rin niyang maging maayos ang lahat. Ngayon nga ay abala siya sa bagong primetime soap niya na Mundo Mo'y Akin. Sinabi ko naman sa'yo, malakas ka sa akin. Kaya kapag nang-aalas ka ulit sa'yo dito, sabihin mo lang sa akin. Medyo nahirapan po yung transition ko. Kasi sobrang si Disoy, underdog, na drama, iyak ng iyak all the time. Ito si Jerome,
palaban, hindi magpapatalo, stands up for what's right, and parang talagang paglalaban ko yung para sa akin, kung ano yung tama para sa akin. Bakit tayo? Saan niyo ba dadalhin yung pera? Sa sugal? Sa alak? Si Alden, yan yung tipong kahit nagmamadali ka na, tapos magkasalubong kayong ganyan, hahabulin ka pa niya para makabate at saka para makaakap or para kahit maka-hello lang. Sobrang, natutuwa ako sa ganon dahil sobrang humble And to think, alam mo yon parang sa nangyayari, kumbaga promising siya talaga. Sa pag-uusap namin ni Alden, nabanggit niyang pinasok niya ang showbiz dahil sa kagustuhan ng kanyang ina. Pero nang pumanaw ang kanyang ina, para kanino na nga ba umaarte si Alden? Ito pangarap to ng nanay mo. Okay. Ito na rin ba ang direksyon mo talaga? Siguro po. Yun na po yung nararamdaman ko ngayon. Buhay na po yung tingin ko sa pag-aartista. Malinis tong susunod naming racket. Hindi kailangan gumamit ng baril. Kaya mo na ba, kuya? Gusto mo na ba umuwi? Marami na ang nakapansin sa husay umarte ni Alden. Pero hindi pa rin daw siya tumitigil na paunlarin ang sarili at pag-usayin ang iba pa niyang talento. Sabihin mo sa akin, kailan mali ang pag-ibig. Isa din ba to sa mga pangarap mo na maging singer na makilala bilang isang mga awit? Hindi po. Hindi. Ito po talaga yung wala sa plano ko. Kasi bakit? in the first place po, wala talaga akong confidence sa boses ko. Okay. Kaya sinasabi rin po yung mga tao sa paligid ko. And naniniwala po ako sa kanila. Dito tayo. Hanggang kailan paghihintay ang puso ko namulila sa iyo. Si Alden talaga may rare connection sa mga fans niya. So we feel also na aside from acting, he could try singing as another medium na parang maabot niya yung mga fans niya at makapag-communicate siya lalo. Sa panahong nakasama ko si Alden, naisip ko na hindi naging madali para sa kanya na abutin ang kasikatan. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat at marami pa siyang pagdaraanan. Ang hiling ko lang, sa tulong at suporta ng kanyang mga minamahal, lahat ng ito ay kanyang mapagtagumpayan. Anong aral ng buhay mo, Alden? Kung ano yung gusto mong makuha, pag sumikapan mo, and hindi bulag ang Joyce. Hindi siya bulag na hindi niya nakikita ko ano yung paghihirap mo. Magugulat ka na lang isang araw kapag tinalikuran mo siya. Pag tumalikod ka, magugulat ka na lang nasa harap mo na siya. And then nasa kamay na niya kung ano yung pinapangarap. Sa pang-araw-araw na pagdedesisyon, dapat tama. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal. Dito lang, sa Tunay na Buhay.